good afternoon po sa bawat isa. Afternoon po. Ayan, Happy New Year. Amen po. So, ngayon po ay tuloy po natin, amen, yung ating prayer every Friday. At ngayong 2024 ay mas lalo nating magkaroon tayo ng lalong desire sa pananalangin. Amen po. At katatapos lang po ng ating training last week, at alam ko ang bawat isa sa mga nasa face-to-face, yung mga nasa online ay napuspos at lalong nadagdagan yung ating pananampalataya sa Panginoon, no? Yung anointing. May nagsabi nga sa akin na, sabi niya, Pastora, alam mo, kahit nasa online lang kami, tumatagos, amen, yung kapuspusan, yung anointing, amen, na dala-dala ng ating training. At ang bawat isa po, hayaan po natin na ang lahat ng ating natutunan ay may apply po natin. Amen. Maganda po na naririnig natin yung mga encouragement ng ating mga pastor, ng ating senior pastor, pero ang pinakamaganda po nun ay may apply po natin sa buhay natin, sa ating ministry. At ano po ba yung ating mga napag-aralan noong nakaraang linggo? Ang bawat isa po ay na nagsalita ng mga pastors ay nirecap po or nirecall yung mga napag-aralan natin. At since tayo po ngayon ay nasa prayer, isa po sa in-emphasize ng ating senior pastor ay yung regarding po sa pananalangin. Alam ko ang bawat isa ay alam na to, pero mas maganda po na paulit-ulit na naririnig natin, nasasana yung ating pandinig para yung ating espiritu ay lalong lumakas. Amen po. At ang isa po sa kanyang tinalakay ng ating pastor ay yung about sa travail po. Ano po ang sabi niya doon? Magpuyat kayo at manalangin. Sa prayer po, pag sinabi mong magpipray ka, make it sure na ito ay tutuparin mo. Amen. Pag sinabi mo itong oras na to, ilang oras ba? Ang sabi ng ating senyor ay yung 1 hour, no, gawin mong 2 hours, 3 hours. Kung ano yung pinangako mo sa Diyos na kay ikaw ay makikipagnaig sa Kanya, yun po ay dapat ginagawa po natin. Tinutupad po natin. Amen po yung usapan ninyo ng Diyos. Kasi hindi ka pa dumarating doon sa time ng usapan ninyo, nauna na ang Panginoon. Nauna na ang banal na Espiritu. Kaya sabi niya po, ang isa sa pinakasusi ng prayer natin ay hindi lang yung prayer na uupo ka. Amen? Kundi yung prayer na may kasamang bigatin. Yung tinatawag na travail. Hindi po madali ang mag-travail o manalangin sa Espiritu o pag-groaning na tinatawag nila. Madali lang pong manalangin nang nakaupo ka lang, na nagpipray ka lang. Pero iba po pag sinabi nagkakaroon ka ng bigatin, saan mo nararamdaman? Dito sa tiyan po. No, nararamdaman mo yung bigatin ng pananalangin natin. At alam niyo po, sa prayer po, may mga bagay na minsan ay hindi mo kaya at hindi mo alam. May mga kahinaan po tayo. Kaya kailangan mong manalangin ng mas mabigat. Hindi lang yung prayer na just for the sake na nag-pray ka, kundi yung magpe-pray ka na kausama, na andun yung kasama mo, alam mong kasama mo ang banal na Espiritu. Ang sabi niya po sa Romans chapter 8 verse 26, gayon din naman tinutulungan tayo ng Espiritu. Bitin ko po, gayon din naman tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sapitin. May mga bagay na hindi natin masabi. Yung bigatin mo. Amen. Ano ba yung pagtatrabail mo? Unang-una, ang pagtatrabail mo, of course, yung sarili mo, yung ministry mo, yung family mo, yung pangangailangan mo. At ang sabi nga ni Pastor Boy, ang isa sa solusyon sa ating kahirapan, sa ating mga sakit, ay matuto kang mag-trabail. Yung mga kaluluwa. Yung mga kaluluwa na gusto mong ma-born again. Hindi lang po yan upuan mo para manalay, kundi itatrabail mo, ipapanganak mo siya. Yung Espiritu po ay tumutukoy po dito ay sa pamamagitan po ng tongues. Yung po, tayo po mga taga-rema ay nasanay. O ito yung pagkakakilala sa atin. Pag sinabing rema, nagtatangs yan. Nagtratrabail lang. Nagtratrabail yan.
ilan po sa atin ang nagtatrabail? Nananalangin, yes, marami po. Pero ang tanong po, sino po sa atin ang nagtatrabail? Amen po, ang nagtatrabail po ay isang bigatin na kailangan itong mailabas. Amen po, ulitin ko po. Ang pagtatrabail po ay kailangang mailabas. Yung iba nga po talagang hirap na hirap, no, nagkahagulgol, no, nag-groaning, no, humihigpi. No, yung groaning po ay isang paghigpi. No, isang parang babaeng nanganganak. Ang mga solusyon po nito, amen, na nagagawa ng pagtatrabail sa atin, yung mga problema mo. Sabi nga po natin, Senyor, no, yung sa pera mo, no, yung pangangailangan mo, hindi lang po yung nakakapagpa-born again. Kasi may nagtrabail sa'yo, pero kahit sa personal mo na pangangailangan, amen, yung kawalan mo, yung sakit mo, na itatrabail po yan. Bakit? Hindi natin minsan mabanggit, amen, ng salita, pero na itatrabail, na ilalabas po natin. Amen po. Kaya ka na born again kasi may nag-pray, may nag-travel sa'yo, may nanganak sa'yo. Tandaan po, ang bawat isa po sa atin ay na born again. O bakit nandyan ka ngayon? Kasi may nanganak. Amen. Hindi po pwede na walang nanganak sa atin. Amen po, sabi niya po sa Galatians chapter 4 verse 19, mga anak ko, dahil sa inyong minsan paalas ng hirap, katulad ng babaeng nanganganak, hanggang sa mubo. Ito ay sa Apostol Pablo, sa mga taga-Galatians. Sabi niya, mga anak, sabi niya, ako ay nananalangin na minsan pa akong nagdaranas ng hirap katulad ng babaeng nanganganak. Nag-groaning sa Apostol Pablo. Amen? No, para maipanganak yung mga kaluluwa. No, hanggang sa mahubog. Amen? Hanggang sa mahubog yung napanganak, yung na-born again. Pag natrabail mo na, lumabas na yan, hindi po doon nagtatapos. Patuloy mo pa rin itatrabail yan hanggang sa tuluyang makilala niya ang Panginoon at maging malalim siya sa Panginoon. Kaya alam niyo po, hindi madali ang magtrabail. Pero sabi, ang pagtatrabail po ay kailangan dinidesire at kailangan inaantay. At pag dumating yun yung time na alam mo na mayroong mangyayari, may sa spiritual world, ang Espiritu tutulungan ka para mailabas yung panalangin na yun, yung travail na yun. Willing ka dapat na maging instrumento sa pagtatrabail. Marami po kasi sa atin nagpipray. Nukulit ko po, pero pray lang. Hindi nagtatrabail. Kaya nga po, tinuturo sa atin to. Kaya sa bawat simbahan po natin, no, mai-practice natin yung pagtatrabail. Hindi lang prayer. Amen po? Kasi sabi niya, para sa mga kaluluwang maipapanganak at makakakilala sa Lord. At number 1, maliligtas. Amen po? Ang Espiritu Santo ang tumutulong sa atin sa pagtatrabail. At ito ang interpretasyon sa mga groaning mo, sa mga higpi po natin. Ang mga kahinaan, may mga kahinaan po tayo. Ang ating kahinaan ang humahadlang sa ating pagpuproduce ng resulta sa pananalangin. Kung hindi sana tayo po ay tinutulungan ng Espiritu Santo sa ating mga kahinaan. May mga kahinaan tayo na ang Espiritu ang tumutulong sa atin. Ang travail, ang siyang namamagitan. Amen po, pati personal mong buhay. Amen po, buhay mo, ministry mo, family mo. Amen po, ipanalangin mo sa travail. I-travail mo, ilabas mo, ipanganak mo. Amen po, ugaliin po natin mag-travail. Ito po yung susi para marami tayong makasama sa ating simbahan. Amen. Maipanganak yung mga nasolvin po natin. Amen. Maibigay sa kanila yung tama na pagpapalaki doon sa nakakilala. Ilabas mo at alam niyo po, isa yan. Ang isa sa resulta ng travail ay yung revival. Pag marami na born again, magkakaroon ng revival sa church natin sa pamagitan ng pagtatrabail. 1, 2, 3, ilan yung nagtatrabail? Higit pa dyan. Amen? Ang magiging resulta pag nandun sa puso natin yung ilabas mo katulad ng babaeng nanganganak. Magkakaroon ng revival po. Isa yun sa resulta ng pagtatrabail.
nagbigay sa atin ng hindi lang karagdagan, kundi nagkaroon sa atin ng baon, ng tibay, lakas, at hawak-hawak mong mga pangako ng Panginoon at mga natutunan natin na ating pong baon sa field. At ngayon ay nandito na po tayo sa field at yung nga po patuloy pa rin po natin inaalala katulad ng every Friday prayer po natin. Ating pong alalahanin yung pong natutunan po natin dun sa training. Tulad po nito na sinabi po ng senior po sa atin, pinaliwanag sa atin ng senior pastor natin, yung patungkol po sa lust of the flesh. Ito po yung sa Galatians 5:16. Ang sabi niya po rito sa Tagalog, sa MBB, ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay, at huwag ninyong sundin ang pita ng laman. Ang sabi niya po sa English, sa King James, dun po sa binasa po sa atin dun sa training, this I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Yung pong tinuro sa atin, yung lust na tinatawag niya po rito, L-U-S-T, ito daw po sabi ng ating natutunan, ay yung strong desire. Hindi po ibig sabihin ng lust ay pangit, ito po yung strong desire. Lust is strong desire. Ito yung may lust tayo, sabi niya, dapat magkaroon tayo ng strong desire, karoon tayo ng lust, saan po? Sa Holy Spirit. Amen? May mga, sa magitan po ng Holy Spirit, sabi niya, gawin ninyong patnubay. Ang banal na Espiritu, ang Espiritu sa ating buhay. At huwag ninyong sundin yung pita ng laman. So, yung lust na sinasabi lang po niya rito, hindi lang sa laman, kundi lust is strong desire to the Holy Spirit. Dahil tayo po ay kinakailangan na walk in the Spirit. And hindi lamang walk in the Spirit, but pray in the Spirit. Yung mga dapat po natin gawin, yung pong panalangin, praying in the Spirit, ay nakukuha na makontrol po natin ang ating laman. Kaya nga po nire-remind sa atin ngayon na tayo ay patuloy na manalangin sa banal na Espiritu, sa Espiritu, dahil ito ay makakakontrol sa laman po natin. Crucify the flesh, sabi nga, at ang true prayer in the Spirit ay naku-crucify po yung flesh natin. At yung nga po, praying in the Spirit, you will not fulfill the lust of the flesh. Pag palagi po tayong nananalangin, sa Espiritu ng Panginoon, ay sa Espiritu ng Diyos, pang Holy Spirit ang siyang tutulong sa atin para po malabanan natin yung gawa ng laman. Sometimes nga po, sabi po ng ating pastor, ay yung pong minsan pag sobrang yung laman mo na lang ang nasusunod, amen, yung gusto mo ang nasusunod, minsan po nawawala na po tayo dun sa kalooban ng Panginoon. Minsan po nawawala na yung tamang pag-iisip natin at hindi na natin nalalaman yung pong mali. Ang alam natin ito ay tama dahil ito yung gusto mo. Pero sabi nga po niya, pag nakapako na sa laman mo, paano ba pako ang laman sa magitan po ng panalangin? Kung tayo po ay punong-puno ng panalangin, makakalakad po tayo sa Espiritu o makakalakad tayo sa naisin ng Diyos sa atin. Amen po. Kaya nga po dito sa Rema ay patuloy po tayong nagkakaroon ng prayer every Friday at sa mga churches po natin ay nagkakaroon din po tayo ng mga panalangin. Ang bilin po sa atin, ang pinapagawa po sa atin ay work of the flesh and work of the Spirit. Gawin po natin yung pong panalangin na nagpo-produce po ng anointing. Amen po. Yung panalangin na ang banal na Espiritu ang siyang nag-uudyok sa iyo. Ang banal na Espiritu ang nagpapalakad sa mga ministry natin o sa buhay natin.
yung nga po, ito ay nakakapag-born again. Ito ay nakakapag-patayo ng simbahan. Ito ay nakakapagpabago ng buhay ng tao. Ano po? Kaya nga sabi niya po sa atin dito sa Rema, always po na inilalagay sa atin, ano po, ay magkaroon tayo ng strong desire. Amen po, sa Holy Spirit. Sabi niya, walk in the Spirit, and ye shall not put flesh. Pag palagi po tayong nananalangin, palagi po tayong lumalakad sa ating spirit, ng Espiritu ng ating Panginoon, ano po, tayo daw po, sabi niya, ay hindi makakalakad sa gusto ng laman natin. Pwede po natin patayin ang ating laman, kaya minsan po nagkakaroon tayo ng prayer and fasting. Kasi mas gusto nating unahin o mas gusto nating sundin ang desire doon sa Holy Spirit, sa pagsunod natin sa pamagitan po ng banal na Espiritu. Kaya nga po, nandoon po yung tamis, no, na relasyon natin sa Diyos upang maranasan natin, amen po, ang pagkilos ng banal na Espiritu. At ang panalangin sa magitan po, ano po, ng Holy Spirit ay patuloy nga po na wala itong patid. Ito po ay walang hinto natin gagawin sapagkat ito po ang siyang gagabay sa atin. Dahil sinabi niya po, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay. Siya po ang gagabay sa atin. Siya po ang maglilid sa atin kung saan ang dapat po niyang ipagawa sa atin. Amen po. At sabi niya, sa magitan po ng panalangin, magkakaroon po ng kasagutan, makokontrol ang laman. Amen? Kaya yun po, patuloy lang po tayong mag-dance. Ano po, praying in the Spirit is tongues po. Isa po yan sa 9 kinds of prayer. Sundin po natin ito at magbubunga po tayo, ano po, ng revival sa loob ng simbahan po natin. Sige po, patuloy po tayong sama-samang manalangin at magpuri sa ating Panginoon. So magkaroon po tayo ng strong desire sa Holy Spirit. Amen. So, samahan niyo po kami sa pag-aawitan po natin. Let's praise the Lord. Hallelujah. Glorify your name, Lord. Purihin ka, Panginoon. Yes, Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa buhay po namin, Lord. sa buhay ko, ikaw ang naiatukas. Sa lahat
Panginoon. Yes, oh God. Maraming salamat dahil kahit kailan hindi ka, Panginoon, nang iwan. Hindi mo kami pinabayaan. Bagkus, O Diyos, palagi po naming nararanasan, Panginoon, ang banal na Espiritu mo, O Diyos. Palagi namin nararanasan ang yakap mo, Panginoon. Nararanasan, O Diyos, ang iyong kapangyarihan, ang iyong anointing, O Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy po kami dumudulog sa iyo at itinataas namin sama-sama, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas, O Lord God. Lord, sinabi mo, idalangin namin, O Diyos, ang aming mga namumuno, Panginoon, ng aming bansang Pilipinas, O God, ang mga namumuno ng aming bansa, O Diyos. Ang gobyernong ito, Panginoon, ay patuloy mong hawakan at pakialaman, O Diyos. Ang aming Presidente Marcos, O Lord God, hanggang sa pinakamababa, Panginoon, O Diyos, na katungkulan, Panginoon, na nakakasama niya, O Diyos, upang ayusin, Panginoon, hallelujah, ang aming gobyerno, O Lord God. Tinataas po namin na patuloy yung ibigay, Panginoon, yung pagkakaisa nila, O Diyos. Yung pagmamahalan nila, Panginoon. Lord, yung talino na nanggagaling sa iyo, O Diyos. Yung desisyon na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Patuloy niyo pong pakialaman, O Diyos. At Lord, tinataas namin ang bansang Pilipinas sa kaligtasan nito, Panginoon. Yes, oh God. Pinuwasak namin ang anumang klase ng false religion, false doctrine, sa pangalan ni Jesus. Ang kawalan ng pananampalataya, ang katigasan ng puso, sa pangalan ni Jesus ay binawasak namin. In Jesus' name. At patuloy kami nagpapakawala sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, Panginoon, ng salvation, shame, and repentance, O Lord God. Humility, O Lord God. Hanapin, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, O God. Lumapit sa iyo, Panginoon. At sinabi mo, lumapit kayo sa akin, kayo napapagalat at bibigitan sa inyong pasanin. At kayo'y aming pagpapahingahin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa pangako mo yan na ibibigay mo, Panginoon, sa bansang Pilipinas. Salamat sa kaligtasan na ibinigay mo na, for God so loved the world, O God, na sinabi mo sa amin that you gave your only begotten Son, that is ever believe in Him, that shall not be perished but have everlasting life, Lord. May pangako ka sa amin, Panginoon, O Diyos. Hallelujah na, hallelujah, buhay na walang hanggan, Panginoon. Kaya inaabot namin, Panginoon, O Diyos, ang kaligtasan ng bansang Pilipinas at nagdideklara kami nito, Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, O God. At patuloy din namin nawasak ang korupsyon sa Pilipinas sa pangalan ni Jesus. Ang anumang klaseng walang katapatan sa paglilingkod sa pangalan ni Jesus. Winawasak namin ito in Jesus' name. At patuloy na pinakakawalan, Panginoon, yung katapatan ng paglilingkod, O God, hallelujah. At O Diyos, hallelujah, winawasak namin espiritu ng kasinungalingan sa paglilingkod sa pangalan ni Jesus. At patuloy namin sa napakawalan, Panginoon, O Diyos, ang iyong mga salita ang patuloy na manguna, Panginoon, sa bansang Pilipinas, O God. Winawasak din namin ang mga klase ng bisyo sa pangalan ni Jesus. Legal gambling, addiction sa pangalan ni Jesus, droga sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Winawasak namin ito sa pangalan ni Jesus. Lahat ng mga makakagambala sa bansang Pilipinas sa pangalan ni Jesus, sugal, alak sa pangalan ni Jesus. Winawasak namin ito in Jesus' name. At patuloy na yung pinakakawalan, Panginoon, O Diyos, hallelujah, yung puso, Panginoon, na paghanap sa iyo, Panginoon. Hallelujah, kasagutan, Panginoon, O Diyos, ang mga panalangin ito, Panginoon, na magkaroon, O Diyos, ng personal na relasyon sa iyo upang, Panginoon, maituwid ang pamumuhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat po, O Diyos, dahil alam namin na hindi mo, Father God, pababayaan ang bansang Pilipinas, Panginoon. Kaya patuloy namin tinataas ito sa iyo. Winawasak namin ang poverty sa lugar na ito, sa bansang ito. Lahat ng kahirapan sa pangalan ni Jesus, kawalan, kasalatan sa pangalan ni Jesus, kagipitan sa pangalan ni Jesus, ay winawasak namin in Jesus' name. At patuloy namin pinapakawalan, Panginoon, ang kaginhawaan ng prosperity, ang kaluwagan, Panginoon, O Diyos, sa mga bilihin, Panginoon, hallelujah, sa mga pangangailangan ng bansang Pilipinas, Panginoon, ng mamamayan Pilipino, Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, O God. At winawasak din namin ang namang klase ng sakit at karamdaman, trahedya, sa pangalan ni Lord, bagyo, sa pangalan ni
o ano man makakasira sa pangalan ni Jesus sa bansang Pilipinas ay winawasak namin in Jesus name. At Lord, nagpapakawala kami ng kagalingan na nanggaling sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, O God. We thank you for the healing, strength, O Lord God, sa pangalan ng physical healing, O Lord God, and spiritual healing, O Lord God, in Jesus name, O God. At maraming salamat po, Panginoon, O God, na tunay nga, O Lord God, yung kaginhawaan, O God, ng bansang Pilipinas ay dadaloy, Panginoon. Hallelujah. Father God, ang prosperity ay dadaloy, Panginoon, sa bansang Pilipinas dahil ang aming sinasamba ay si Jesus na iyong anak, na pinakahari ng mga hari. Hallelujah, na God providers, O Lord God. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka na pinapasalamatan ng ang bansang Pilipinas ay pinapahawak namin sa iyong mga kamay, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. At Lord, maraming salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita na aming mga naririnig, Panginoon, every day, O Lord God, sa Rema Philippines, O Lord God. Ang mga salita mo na siyang nagbibigay tibay at lakas sa amin, Panginoon, pagkain ng aming espiritu, Panginoon, upang magawa namin ang iyong perfectong kalooban sa bawat isa sa amin, O God. Ang mga kapastoran namin na nagbibigay, Panginoon, ng mensahe mo, Lord, bless them, O God, sa kanilang ministry, Panginoon, sa kanilang personal, Panginoon, na pangangailangan, sa kanilang pamilya, O God, at ingatan mo rin po sila, O Diyos. We thank you for revelation na patuloy mo binibigay sa amin, Panginoon. Salamat, at ito ay makakatulong sa amin, Father God, sa mga pinagagawa mo sa amin, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa Bible study na to sa Rema Philippines. I-bless mo to, Father God, at nawa, Panginoon, maabot pa na lahat ng mga nangangailangan ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. At Lord, tinataas din po namin ang mga kapatiran namin na nasa ibang bansa, Panginoon. Lord, they are your ambassador, O Lord God, na tunay nga si Jesus ang daladala nila, O Diyos. Kaya dalangin ko, Panginoon, na ma-spread nila yung salita doon, Panginoon. May purpose ka, ba't nandoon sila, Father God? And Lord, ingatan niyo rin po sila, ganun din ang kanilang pamilya. Lord, na iniwanan dito sa Pilipinas, O God. Ingatan niyo po, Father God, at sa oras ng kalungkutan nila, Panginoon, ibigay niyo yung joy. And you give them, Lord, the strength, O God, na nanggagaling sa iyo, O God. Salamat po, Panginoon, pinagkakatiwala namin sila sa iyo. Lord, gayon din po, Panginoon, itinataas namin sa iyo mga under construction, O Lord God, na mga churches namin, O God, at sa mga ipapaabot mo pang mga simbahan sa amin, O God. Binawasak namin sa tanas ang lahat ng paghahadlang mo sa pangalan ni Jesus, sa pag-abot sa mga simbahan na yan, ang espiritu ng kawalan, ng financially, ang espiritu ng walang burden sa pangalan sa mga kaluluwa ay winawasak namin. Patuloy na yung pinakakawalan, Panginoon, O God, yung burden, O Lord God, sa kaluluwa, O Diyos. Alalat marami, you will supply, O Lord God, na lahat ng pangangailangan, Panginoon, sa pag-open, O God, alalat ng mga simbahan na paligan binigay mo sa amin, O Diyos. At Lord, sa pangalan ni Jesus, pinagkakatiwala po namin yan sa iyo. At Panginoon, sa pangalan po ng anak na si Jesus, Lord, sa every Friday na prayer request ng iyong mga anak, Panginoon, o sinabi mo, ano man ang hilingin namin sa panalangin, manalig kami na ito ay natanggap ng mga nakasulat na prayer request na yan, at ang mga bibigasin pa ng kanilang mga labi, O Diyos, ay Lord, inangkin na namin ngayon ang kasagutan sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. At Lord, gayon din po sa lakabuan ng Rema na prayer request, O God, sa aming senior pastor boy. Salamat, Panginoon, sa kagalingan niya, kompletong kagalingan niya, O God. At salamat sa kalakasan na patuloy mong binibigay sa kanya, O Diyos. Bless him, O Lord God. At Lord, yung health niya, Lord, pinagkakatiwala namin sa iyo, Father God. At salamat sa more anointing pa na bibigay mo sa kanya. Salamat po, Ama. Ito pong aming samot na langin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yes, Lord. Salamat, O Lord, sa gabi ito. Natas po namin ang aming senior pastor. Salamat sa pag-iingat mo sa kanya. O God, saan man siya, Lord, na tumulong, Panginoon, sa pag-ministeryo, ang pag-iingat na nagmumula sa iyo, O God. Ganun din po ang kanya
halaga, Panginoon, sa mga leaders na yan. At tunay nga, O God, na ibigay mo pa yung lalong enthusiasm na paglilingkod, O God. Na Lord, ma-focus, O God, ang mga puso ng bawat isa, Panginoon, sa iyo at sa mga ministeryo pinagkatiwala. Salamat sa malalakas na katawan nila, O God, sa mga leaders namin, Panginoon, na patuloy mong isupply, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. At maging ganun din po, Panginoon, ang mga workers, O God, ang mga pastors, O God, patuloy mo na ibigay sa kanila yung mga personal na pangangailangan nila. Ang kalakasan nagmumula sa iyo sa mga pastors, sa mga workers, sa mga miyembro, Panginoon, ng aming simbahan. Ang bawat outreaches, O God, abutin mo yung kanilang kamay, Panginoon. Nakikita mo ba yung pangangailangan ng bawat isa, O God? Nakikita mo yung puso ng bawat isa, Panginoon, O God. Lord, higit na ikaw nakakalam ng kanilang mga puso. Sa mga workers, sa mga pastors, Lord. Lord, i-grant mo yung mga hiling nila. I-grant mo, Panginoon, O God. Lord, ikaw ang manguna sa bawat hawakan ng kanilang mga kamay, Panginoon, O God. Sa mga workers, sa mga pastors, ingatan mo saan man sila patungo paroon sa pagbibigay, Panginoon, ng iyong salita. Lord, lukupan mo sila ng iyong banal na espiritu. Salamat sa malakas na katawan ng mga pastors na yan, mga workers na yan na nagbigay ng buhay sa iyo. Nagbigay ng buhay, Panginoon, O God. Lord, ingatan mo, kalingain mo ang lahat ng kanilang pangangailangan. Lord, i-comfort mo sila. Sa time, Lord, na bumabaksak sila. Sa time, Lord, na nangihina ang aming mga workers, ang mga pastors, ang bawat miyembro, Panginoon, ng aming simbahan, lahat ng outreaches, O God. Lord, kalingain mo, Lord, kalakip ng pagmamahal mo, Panginoon, na ipadama mo, O God, sa mga workers, sa mga pastors, sa mga miyembro, Panginoon, O God. Ganun din po, Lord, yung mga burden ng bawat isa sa mga kaluluwa, Panginoon, O God. Gamitin mo, Panginoon, ang bawat workers, ang bawat pastors at mga manggagawa mo, mga Lord, mga lingkod mo, Panginoon, sa bawat outreaches, O God, para sa mga kaluluwa, sa kaligtasan, O God. Lord, salamat ganun din po, Lord, yung mga iniwan, Panginoon, ng mga full-timers, Lord. Lord, ikaw ang magpakilala sa mga buong pamilya nila, Lord. Na Lord, yung desisyon, Panginoon, ay hindi kawalan, kundi kapakinabangan, O God. Ingatan mo ang kanilang buong pamilya, Lord. Kalingain mo, bigay mo yung mga personal na pangangailangan nila, O God. Ganun din po, O God. Salamat, Panginoon, sa marami pang simbahan na bubuksan mo. Salamat, O God, na itubo mo yung mga pangyapat, Lord, ng bawat isa kung saan pwedeng magtayo ng simbahan, O God. O Lord, para sa mga kaligtasan, Panginoon, O God, ng mga kaluluwa, O God. Ganun din po, Lord, tinataas namin, O God, ang plano mo ngayon 2024 sa mga activities ng church, O God. Lord, yung aming anniversary by February, Lord, salamat, Panginoon, sa lugar na yan, O God. Patuloy mo, O God, na ilagay, Panginoon, kung sa lugar kami pwedeng magdaos at purihin ka sa anniversary na yan, O God. Lord, ingatan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, ang mga leaders, ang mga workers, ang mga pastor, ang mga miyembro, Panginoon, ang yung mga lingkod, Panginoon, O God. Salamat sa maraming pagpapala na nanggagaling sa iyo. Satanas, winawasan ka namin sa pakikialam mo sa aming simbahan sa pangalan ni Jesus. We rebuke you in the mighty name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan, huwag mong pakialaman ang bawat churches ng simbahan namin, sa pangalan, bawat workers, bawat pastors at mga miyembro, sa pangalan ni Jesus. We rebuke you, ruler of darkness, principalities, in Jesus' name. Sa powers, in the mighty name of Jesus. Panginoon, nagpapakawala kami, Panginoon, O God. Ikaw ang manguna sa bawat simbahan, Lord. Ikaw ang siyang kumalinga, Panginoon. At Lord, ibigay mo sa bawat isa sa amin ang enthusiasm na paglilingkod sa iyo. Lord, yung aming puso ay saliksikin mo, Panginoon. Marami pong salamat, Lord. Alam namin, Lord, na ikaw ang patuloy na nangunguna sa amin, sa bawat isa, O God, na naglilingkod sa iyo. Marami pong salamat at ibinabalik namin sa iyo, Lord, ang lahat ng papuri at pasasalamat, O God. Marami pong salamat. Ito po ang aming sa pangalan ni
Holy
Panginoon, ng kabanalan, O Diyos, ang naisip mo, Panginoon, sa bawat anak mo, O Diyos. And it's only by grace, O Lord God, kaya nagpapatuloy po kami sa kabanal-banalan mo, Panginoon, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. At patuloy niyo po kami hubugin, O Diyos, dito sa Rema Evangelistic Church International. Ang bawat isa, Panginoon, ay patuloy, O God, na lumalakad at naising mong lumakad sa kabanal-banalan mo, Panginoon, O Diyos. At iyong kabanal-banalang trono ay patuloy kami magpupuri, magpapasalamat, O Diyos, itataas ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Purihin po kayo at sambahin. Wala po kaming sawang gagawin, Panginoon, ito, O Diyos, sapagkat ang mga papuri, Panginoon, O Diyos, ay nakatira sa iyong mga anak, sa mga papuri sa iyong Panginoon. Kaya luwalhatiin ka, dakilain ka. You are the King of Kings and the Lord of Lords, O God. Maraming salamat po. At sa lahat po ng aming mga napanalangin, ngayon pa lang, Panginoon, inangkin na po namin, O Diyos, ang kasagutan nito, O Diyos. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, ang lahat po ng